Balikan po natin ang ating mga pangunahing balita. Binisita po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga lugar na sinalanta na matinding pagbaha sa lalawigan po ng Cebu. Umakyat na rin sa 139 ang napaulat na namatay sa buong lalawigan habang 79 pa rin ang nawawala. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, nandito tayo sa Barangay Bakayan sa Cebu City kung saan nga magkakasabang nakaburol itong 10 individual na nasawi sa nangyaring flash flood sa Sitio Common. Kanina personal na humingi ng paumanhin itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dami nga ng nasawi sa nangyaring trahedya. Aminado ang Pangulo na hindi ito napaghandaan ng mga local government unit. Personal na nakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tindi ng pinsalang idinulot ng flash flood sa Barangay Kotkot sa Liloan, Cebu. Marami sa mga residente ang nawala ng bahay matapos anurin ng rumaragas ang baha. Kaya ang mga residente siksikan sa kalapit na paaralan na nagsisilbing evacuation center. Binisita sila doon ng Pangulo at sinaksihan ang pamamahagi ng tulong ng DSWD at ng Department of Health. Bukod sa food packs at gamot, namahagi rin ng tigli 5,000 pisong financial assistance ang DSWD sa mga residente na nawala ng bahay. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. Ang ilang residente sa labas ng evacuation center, isinigaw na lang ang panawagan sa Pangulo. Sana matulungan mo kami. Ito yung bahay namin. Masaya naman ang mga residente na nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Pero sana raw ay tulungan din sila na magkaroon ng bahay na matitirhan. Kung mas maganda kung bibigyan kaming temporary na kahit ano lang ba, trapa lang, okay na sa amin yun. Kasi dito, hindi naman talaga tatagal kami dito kasi darating din ang araw na gagamitin dito ng paralan eh. Siyempre, paalisin din kami dito. Sinilip din ng Pangulo ang pinsala ng baha sa Talisay City at binisita ang mga evacuee. Personal siyang humingi ng paumanhin sa dami ng namatay sa trahedya. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge, yung papasok daling sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But we are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Base sa datos ng Office of the Civil Defense, 139 na ang nasawi sa lalawigan ng Cebu na ang karamihan ay nalunod sa baha. 84 naman na individual ang naitalang nasugatan habang 79 pa ang nawawala. Ang 6 na magkakamag-anak na namatay sa flash flood sa Liloan, magkakasamang ibinurol sa Barangay Kotkot. Patuloy namang hinahanap ang 4 nilang kaanak, kabilang ang 2 bata. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. Namahagi na rin ng tulong sa mga nasalanta ng baha ang Office of the Vice President. Kasama sa mga binigyan ng food packs ang mga residente sa Liloan. Maging si Senator Bongo, nag-ikot na rin sa mga bayang apektado ng malawakang baha sa Cebu para maghatid ng tulong. Kasama sa mga binisita niya ang mga residente na nawala ng bahay sa Talisay City. Medyo devastating po ito at panahon na dapat nakatutok po ang gobyerno. Restoration of normalcy kagad. Ang importante, makabalik kagad tayo sa normal na pamumuhay. Alam ko mahirap, napakahirap. Hindi po ganon kadali. Samantala, may mga residente na naglagay ng karatula sa mga gilid ng kalsada para humingi ng tulong. Bagaman may mga natatanggap naman daw silang ayuda, hindi raw ito sapat sa kanila. Nakurot.
Kay iabot sa tubig baka tanan nga gamit ko na gyud or nabilin. Kailangan namin ng water pang wash out sa sir ba, putik at saka yung inumin, talagang we need water at saka food at saka clothing. Yun ang tatlong basic. At saka mas mabuti ding may finances, di ba, para makapagbili tayo ng food. Ali, ayon sa Pangulo, magtatayo ng mga temporary shelter para sa mga biktima nitong malawakang pagbaha. Inutusan niya na rin yung mga LGU na maghanap ng mga ligtas na lugar na pwedeng pagtayuan ng relocation site. Marami daw kasi sa mga residente ang nakatira sa mga danger zone at hindi na sila papayagan na bumalik doon. Ali? Okay, Mar, itong mga narinig natin na mga solusyon, short term, long-term solutions, pero ang nice marinig na ating mga kababayan ngayon, kanina na interview ni Alex, si Ramon Fernandez, na ang panawagan ay hustisya para sa Cebu. Ano ba ang nabanggit ng ating Pangulo para panagutin naman itong mga alam natin na mga kinurap na naman na flood control projects dyan sa Cebu? Well, kanina, Ali, walang nabanggit ang Pangulo tungkol dun sa investigasyon sa nangyari dito sa Cebu. Ang sinasabi niya, hindi raw kinaya talaga nitong mga dike, kaya yung lakas ng pressure ng tubig, kaya ito ay nawasak. Pero una naman ang sinabi ng Pangulo noon na paiimbestigahan niya itong nangyaring trahedya na nagresulta nga sa malawakang pagbaha dito sa lalawigan ng Cebu. Ali. Isang tanong na lamang, Mar, ang maingay at mainit sa social media ngayon ay yung Monterasas na housing project na itinayo sa dalisdis ng bundok dyan sa Cebu. Yan ba ay nabanggit man lamang? Yan ba ay nasilip ng Pangulo nung kanyang aerial inspection dyan? Ali, kanina nga nag-aerial inspection ng Pangulo, pero dun sa kanyang statement kanina pagkatapos nung kanilang briefing ay wala siyang nabanggit patungkol dyan sa itinatayong establishmento na yan sa kabundukan. At sa ngayon, ang DNR naman ay nagsasagawa na rin ng investigasyon patungkol dyan kung mayroong mga violation sa itinatayo na gusali na yan. Ali. Okay. Iba kayong pag-iingat. Maraming salamat. Mar Gabriel, nag-uulat live mula sa lalawigan ng Cebu.